Good afternoon sa lahat. Mabuhay po tayo lahat at we are live now in Facebook upang ipagpatuloy yung panawagan ng Diyos sa ating buhay. This is Brother Chumari Tua preaching God's Word, at patuloy po tayong magbahagi ng salita ng Diyos hanggang sa huli nating hininga upang maparating ang pakay ng Diyos sa ating buhay. At binabati ko ang aking mga kababayan diya sa Mindanao mayong hapon o sa tanan nga nag-follow sa atong Facebook Live. Our purpose is to spread God's Word, no? At sana suportahan nyo po itong ating programa na makapagbigay po ng inspiration sa ating buhay, no? Na ipagpatuloy po ang ating pananampalataya sa Diyos, na mabigyan natin ng pansin itong panawagan ng ating Panginoon, na malalaman natin at mabigyan natin ng panahon ng Diyos sa ating buhay kahit tayo ay nakaranas ng mga pagsubok, ano man ang problema natin sa buhay. Tanging ang Diyos ang nakakalam, at yung promise ng Panginoon na He will not leave us nor forsake us in Hebrews chapter 13 verse 5. So there is a God behind us who help us in times of trouble, in the times of need. So ito po yung hangarin ng ating programa. At Brother Chumari is not tired to pursuing, no, God's purpose and God's plan in our life. So the major purpose of our God, He created us for a purpose. Sabi nga ng science, tayo yung nanalo. So we are the champion. So there is a purpose of God in our life. Ano ka man, anong lingwahe mo man, anong tribo ka man, anong bansa ka man, malinaw yung plano ng Diyos sa ating buhay. There is something God put in you. So may nilagay ang Diyos na talento sa iyo. Maybe you're playing mga guitar, ganon. That is your talent. So use that for the glory of God. So this afternoon, thank you for watching. God bless you. So patuloy po natin the encouragement of Brother Chumari is to spread God's Word and continue to discover what God has planned for us, no? Lalo na yung makamit natin, no, yung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa buhay ng mga tao dito sa mundo. So at itong napakalaga na gusto kong iparating sa inyo, kung ano ba yung future natin after this life, no? After this life, ano ba yung pag-asa natin, no? Na tayo yung mga sumusunod kay Jesus. What is our future? What is the future of the believers? So, and the most important things here in our program in Facebook Live is how to be saved. Paano po tayo maging maligtas, at paano po tayo magkaroon ng pag-asa na kung paano makasama sa ating Panginoong Jesus sa kanyang pagbabalik. So it is clearly stated in the Bible that God will come again like a thief in the night. So kagaya ng isang magnanakaw ang pagbabalik ng Diyos sa ating dito sa sanlibutan. And our goal is to how to be with Christ when He is coming on earth, no? Paano po tayo makasama sa Kanya? So ito po yung mga paksa, mga katanungan kung paano po tayo maligtas at makasama sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So it is clear in the book of John chapter 14 verse 1 to 3 that let not your heart be troubled. Ye believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. No?
I will go there to prepare a place for you. And if I go there and I prepare a place for you, I will come again. No? I will come again and receive you unto myself, that where I am, ye may be also. That is God's word. No? Yun po yung promise ng Panginoon. So, let not your heart be troubled. No? Huwag tayo masyadong mag-alala sa buhay natin sa mundo. Yes, araw-araw may pangangailangan tayo. Maybe you encounter problem. Maybe you encounter depression, stress, walang pera, nawala ng pamilya, maybe relationship. So, but there is a God behind of this, no? At saka may purpose ang Panginoon. Ba't nangyari yun? So, the reminder of our Lord Jesus Christ is, let not your heart be troubled. Huwag po tayo masyadong mag-alala. So, in 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your cares upon Him and He will care it for you. So, wala ka mang malapitang pamilya, friends, relatives about your problem, there is a God. Sabi niya, put your care upon Him and He will care it for you. So, may Diyos na handang tumulong sa atin, no, behind the problem, no? So, sabi ng Panginoong Jesus, I will come again. So, babalik talaga si Jesus. So, in the book of John chapter 14 verse 1 to 3, He stated that He will go there in heaven. So, nandun nga yung Panginoon nating Jesus sa langit ngayon. Sabi niya sa John 14, 1 to 3, I will prepare a place for you. So, it is clear, para kanino ba yung lugar na yun? Place for you. I will prepare a place for you in heaven. Para ba kanino? It is for the Christian, it is for the believers, or it is for non-Christian. So, clearly, itong promise ng ating Panginoon na nasa langit siya ngayon to prepare a place for you, for us, for me and for you. So, para kanino ba itong promise ng Panginoong Jesus? Na siya po'y nasa langit ngayon. Sabi niya, I will prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. I will come again. So, yun yung hope natin, no? As a Christian, as a followers of the Lord Jesus Christ, is to be ready, and how to be ready, and how to be with Him when He is come again. Okay? So, it is preparing for us as a Christian. Siyempre naman, para kanino ba? No? Kung ikaw ay nag-prepare ng magandang bahay, it is for the special person. It is for your family. No? It is for your relatives, friends. No? So, sa Panginoon, ganun eh. So, niready niya yung mansion na yun sa langit ngayon para sa mga Christian. All followers of the Lord Jesus Christ, you are candidate to heaven. So, we need only to have hope and believe on the Lord Jesus Christ. Alam nyo, napakasarap na magiging isang Christian. Aside for living here on earth, you have the opportunity here on earth, mayroon pa tayong future na ng Panginoon, piniprepare po sa atin as a Christian. So, huwag po tayo masyadong magkandarapan ng problema sa buhay. Enjoy lang natin, no? Minsan talaga yung buhay ng tao ay makakaranas ka ng mga pagsubok, problema sa buhay, relationship, kawalan, nasunugan, walang pera. So, that is the test of our Father in heaven, testing our faith. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng surrender. No? I-surrender mo yung mga pangailangan mo sa Kanya. And He will hear your prayer. So, that is discovering God's plan. No? Yung discovering God's plan is how to discover His plan on us. So, yung plano talaga ng Panginoong Hesus sa atin is to be with Him when He is coming. No? So, pag siya'y babalik, yung plano ng Diyos ay
makasama tayo. So that is the simple or God's plan na makasama talaga tayo. And how to be with Him. Paano ba tayo makasali itong sa plano ng Panginoon? No? Yung plano ng Panginoon is makasama tayo sa Kanya. So, how to be with Him when He is come again? So, by the way, our God is given us a way, the truth and the life. So it is past years ago, 2,000 years ago, the Lord Jesus Christ was sent on earth to save us. Okay? Para malaman nyo how to be saved, pinadala na po sa atin. Alam nyo kung gaano nakatagal pinadala itong kaligtasan? 2,000 years ago. 2026 na tayo ngayon. At 2025. So, 2026 na next year, no? So, ganun nakatagal pinadala ng Diyos itong kaligtasan, which is His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, in John 3:16, for God so loved the world. Mahal ng Diyos ang tao sa buong mundo that He sent His Son. Pinadala niya si Jesus upang lahat na tumatanggap sa Kanya, whether you are Muslim, whether you are a tribe, whether you are other country, kahit sino ka man, no? Sabi ng John 3:16, whosoever, no? That He gave, no? Binigay nga itong si Jesus, no? When December's come, no? When Christmas party, we are giving gift each other. So that is the sign of God give His Son. The great meaning of giving is walang bayad, no? Pag binigyan natin yung friend natin, pamilya sa buhay, it is free. Kailangan mo lang tanggapin. So, our God sent His Son, the Lord Jesus Christ on earth, para tayo'y maligtas. So, tanggapin natin si Jesus, paniwalaan natin na si Jesus talaga yung makaligtas sa atin. Hindi po relihiyon ang makaligtas sa atin. Only the Lord Jesus Christ, no, yung makaligtas sa atin. So, yung relihiyon na yan, si Preacher Chomari, Brother Chomari, hindi po ako makaligtas sa inyo. Only the Lord Jesus Christ. Maybe you are finding the way, go to heaven. Naghahanap ka ng daan patungong langit. Maybe you are discovering the truth. Jesus is the truth. Maybe you are discovering what life is. Who is the owner of life? Jesus is life. No? In John 14:6, Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except through me. So, napaka-clear ng salita ng Diyos. Napaka-easy intindihin. There is no other way except the Lord Jesus Christ. There is no other truth. Hindi relihiyon ng katotohanan, kundi si Jesus lamang ang katotohanan. He is life. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man, no? So, walang relihiyon, walang pastor, walang apostol, walang bishop, walang sino man a replacement to enter in heaven except the Lord Jesus Christ. So, paulit-ulit kong sinasabi na si Jesus lamang ang ating kaligtasan, no? So, sana makatulong itong salita ng Diyos sa inyo at patuloy tayong mag-discover at magpagamit sa Panginoon, no? Maybe what life you in the past, ano man yung past natin, kailangan na natin i-let go at upang tayo'y magpatuloy, no, sa ating pananampalataya. So, our goal is to be with Jesus Christ when He is coming. So, it is clear in the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 na babalik talaga si Jesus. At yung mga namamatay na ng mga Christian ay babangunin ni Jesus. They will be resurrected.
when Jesus Christ come on earth, no? And which we are alive in the coming of the Lord Jesus Christ, we will be changed, no, into glorified body, no? Ma-change yung katawan natin, yung namamatay ay hindi namamatay na katawan, and we will meet the Lord in the air. So yun yung first coming ng ating Panginoong Jesus. He is in the air. So the Christian will meet the Lord Jesus in the air. So yun po yung ano natin, no? Yun po yung pag-asa, no? Sa Bisaya pa mauna ang atong gilauman nga ang mga Kristohanon sigurado gayud nga makauban ni Kristo subay sa iyang mga saad, no, diha sa unang Tesalonica 4:13 hangtod sa 18 nga atong sugaton si Jesus diha sa kapanganuran. So sabi ng Panginoon, we will be with Him forever. So lahat ng mga Christian na makasama sa Panginoong Jesus, we will be with Jesus forever. Napakaganda. So kaya nga ang inyong kapatid, Brother Joe Maritua, na sa kauluhan tayo ngayon, no, sa Manila, dito rin, no, patuloy tayong nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi yung goal natin is dili diri sa kalibutan, no. Temporary raman ta diri sa mga kaigsunan natong Cebuano, diri sa Manila, mga Tagalog man ni diri, dito pwede magbisaya diri kay di man sa kabalo. So ang atong goal nga ipaabot sa ilaha nga gikinahanglan nato nga maluwas, no? Di kay simba-simba lang, no? Mao gani nga ako nagwali ko sa mga bisag asa, kahit saan lugar. Mayroon bang nagtatrabaho na walang sahod, no? So ganun din, no? Kapag tayo sumasamba, nagasimba ta sa Ginoo, gilauman nato nga kita mahimong makauban ni Kristo, no? Bisan nun sa paman ang atong kinabuhi, no? Magapadayon, no, diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay sabi ni Jesus in John 15 verse 7, no? Without Him we can do nothing. So, kung wala daw ta sa Ginoo, wala gyud tay mabuhat. O sigurado mapildi ta sa atong lumba sa pagpangalagad. So kinahanglan we are connected to the vine. Sabi ng ating Panginoong Jesus, I am the vine and you are the branches, no? Si Jesus mao ang punuan sa atong pagpangalagad o kita mga sanga. Karon ang sanga kung dili connected sa ating Panginoong Jesus, so wala, mapildi ta, no, sa mga Cebuano, sa mga Tagalog, mawala po saysay ang ating buhay kung hindi po tayo connect sa ating Panginoon. So yun yung discovering God's plan. And the book of Mateo chapter 24 verse 14, ipangaral sa buong mundo, sa buong sanlibutan ang magandang balita, itong tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng bansa at saka darating ang wakas. So mao na nga ang plano sa Ginoo bago siya daw mobalik, gisulat niya diri sa libro sa in the book of Matthew chapter 24 verse 14, bago darating ang Diyos sa mundong ito ay kailangan munang ipangaral, no, ang salita ng Diyos. Sublion na basa, ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita, itong tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng bansa at sa kadarating ang wakas. So bago siya magtapos ng kalibutan, kinahanglan doon na pa'y muwali sa pulong sa Ginoo sa tibok kalibutan o diha moabot ang katapusan. So karon, kung atong tan-awon sa tibok kalibutan, naa kita sa 70% nga pagwali sa pulong sa Ginoo sa tibok kalibutan, na nasa 70 to 80% ang pagpalaganap sa pulong sa Ginoo. So abot pasabot, gamay na lang aron mo balik na gyud ang Ginoo, no? Kunting panahon na lang ay darating na ang Diyos, no, sa sanlibutan.
So the first coming of the Lord Jesus Christ is to save itong mga followers ng ating Panginoong Jesus. So yun yung God's plan, or discovering God's plan. So kailangan bawat isa sa atin ilagay natin sa ating isip na kailangan malaman natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. So ang plano ng Diyos wala nang iba, makapasok tayo sa karya ng langit sa pamamagitan ni Jesus, hindi sa pamamagitan ng relihiyon, mga pastor, mga magwawali, preacher. Hindi sila ang makaligtas, hindi ako ang makaligtas, Jesus lang ang makaligtas sa atin. So tayo lang ay binigyan ng kaalaman upang iparating ang plano ng Diyos sa bawat isa. Mauna ang plano sa Ginoo nga ipaabot sa atoa nga kinahanglan kita maluwas sa iyang pagbalik, makauban kita. So ang the best example sa unang panahon, sa panahon ni Noe, nga gipalunupan sa Ginoo ang kalibutan. So gipadala niya ang baha. So aron sila maluwas, gipadadaan sila sa Dios o magluwas kanila. So ang muluwas kanila niadtong panahon ni Noe mao ang arka, ang Ark of Noe, no? Yung arka, yung arko ni Noe ay makaligtas sa kanila, no? Na pinagawa ng Diyos para sila maligtas. So karon nga panahon, ang atong arka nga aron dili kita masugba sa impierno, aron dili ta maadto sa impierno, do na po'y gipadala ang Diyos nga kaluwasan